Nabalitaan 'to, eto. Kasi may mga nagsusulong ng, parusang bitay na ibalik. Papansin lang ang nagsasabi niyan, kulay pulitika lang 'yan. Kumbaga nag-iingay lang 'yan para makakuha ng sentimiento malapit na eleksyon, dynasty nga. Sa dami ng nangako kasi na ibabalik ang bitay, lalo na 'to, ito yung katanungan natin umaabot na ng halos 900 na yata nagla-likes dito diyan sa may YouTube. Mas magandang ano 'no, mas magandang mag-posting ng mga ganito sa YouTube, mas maraming interactions. Payag ka ba sa parusang bitay sa mga magnanakaw sa gobyerno? Ha? Hindi ko naman sinasabi na si Sara ang masampulan kasi meron kasing mga lingas-ngas na eto daw, na death by firing squad for corrupt government officials ay sinusulong ni Zamboanga City First District Representative Kaimer Adan Olaso. Na he came up with the idea is corruption remains one of the gravest threats. Oo nga naman. Maraming kontra tae diyan, Lods. Unang-una, mga pare. Dapat hindi nakikialam na yung pare. Hindi naman nakakatulong yan sa pagresolba ng mga krimen sa Pilipinas. Buti sana kung yung kaparian yung ako, isa akong Katoliko, pero hindi na sila nakakialam dapat sa mga nangyayari sa gobyerno. Unang-una, hindi naman nila napapalitan yung mga ninanakaw ng mga politiko. Kaugnay niyan kasi rito, mamaya tayo diyan ang lupit ni Maestro Paul, pinatulan yung dalawang lalaking nag-hotel. Oo, wala silang pambayad ng isang kwarto, nagtiis sa isang kwarto, mga hinayupak. Buena mano si Sara, baka may maniwala pa kahit na binabangungot, naniniwala sa panaginip. Dilis mag-like pag may time para gwapo kayo at maganda kayo katulad namin, Wesley Mateo. Boss Edgar Makapalago, ito, pakinggan ninyo. Will put a stop right away. Kasi ang tao, pang malaman nila may baril. Di ba itong si Kaimer Olaso yun? Yung may kinalaman yata sa ayuda-ayuda o tupad-tupad. Ito ba yun? Tanong ko lang Nung nakaraan, Siyempre, natatakot lahat Sino ba naman gusto magpapapiring squad? Seryosong suliranin ang katiwalian sa Pilipinas. Batay sa 2023 Corruption Perceptions Index ng Transparency International, isang global movement laban sa katiwalian, 34 out of 100 ang score ng bansa sa public sector perception. 100 ang score ng pinakamalinis sa katiwalian, 0 naman sa pinakatiwali. Pang 115 ang ranking ng Pilipinas sa 180 bansa at teritoryo kung pag-uusapan ay katiwalian. Napakalayo nito sa top 1 at sa bansang Denmark na 90 ang score na isa sa itinuturing na may mahigpit na panuntunan laban sa korupsyon. Kaya para napakaliit na bansa niyan. Maliit lang na bansa yan, hindi tulad ng Pilipinas, pero matino. tigil ang malalang suliranin sa katiwalian, inihain ni Zamboanga 1st District Representative Kaimer Olaso ang House Bill No. 11211 o ang Death Penalty for Corruption Act. Isinusulong sa panukala ang pagkakaroon ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng firing squad sa mga public official na mapatutunayan ng sandigan bayan na sangkot sa katiwalian, paglustay sa kaban ng bayan, pandarambong at iba pa. Kung maisa sa batas, sakop nito lahat ng public officials mula barangay hanggang presidente ng bansa, mga halalman o itinalaga. Gayun din ang mga opisyal sa tatlong sangay ng pamahalaan o ang executive, legislative at judicial branches. Kasama rin ang mga nagsisilbi sa constitutional commissions, government-owned and controlled corporations at iba pa, maging sa mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Kung ako lang ang masusunod, doon kay papiring squad sa Luneta. Diba? Para makita ng taong bayan kung sino yung Di ginawa mong Jose Rizal yan. Ipapalitan na naman yung rebulto dyan. gumagawa ng kalokohan. Nakapaloob naman sa panukala na walang public official, appointed man o elected I-televise na lang. na maparurusahan hanggat hindi pinagtibay ng Korte Suprema ang conviction. Samantalang magkakaiba naman ang pananaw ng ilang kongresista kaugnay ng panukalang batas. Rolando Madarang. As a member of the Quad, alam naman po natin na sobrang importante na ma-uphold yung human rights. For me personally, my stand is definitely no to death penalty talaga ako. It will instill fear, pero it will not. Baka no death penalty kasi
at ensure na wala pa rin pong corruption. Plunder is the most logical crime to be included in the imposition of the penalty of death, no? Kaya ano 'yun, kasi may clear benefit doon sa player o doon sa actor, and of course I think it is a one serious step, no, to really send a signal that corruption should not be taken lightly. Sa kasalukuyang Kongreso, nakabinbin pa rin ang ilang panukalang batas na nagsusulong na ibalik ang death penalty bilang capital punishment laban sa heinous crimes, mga sangkot sa iligal na droga at iba pa. Nakatakda na ring tuluyang magtapos sa June 2025 ang 19th Congress. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Actually, nakakapagtaka yung pagbiglang paglalabas ni Kaimer, no, Olaso. Although napakarami ng mga nakabimbin talagang kaso diyan na gustong ibalik yung parusang bitay, pero hindi naman nila tinatalakay. Why? Hindi ko natin alam. Baka kasi sila masampulan, 'di ba? Ma'am Lorele Ganitano. Sana nawa para mapapakita natin sa mga kriminal na talagang nangingibabaw ang kagustuhan ng law enforcement sa Pilipinas, sana ibalik. Sila naman akin. Tama lang yan, para barlin na yan si Sara. Kahit naman na hindi na pagbaril, Ma'am Mary Anyabo. Yung ano na lang, patulugin mo lang, tapos turukan mo yung lethal injection. Di ba? Anong pinagkaiba niyan sa pagtuturok mo ng likido sa katawan para mamatay ang tao kaysa barilin mo pa? Basta ang mahalaga, mawala sila sa mundo. Ayun, kung sa illegal na droga pag-usapan, dami dyan sa Davao. Baka mauna kasi yung mga Duterte. Yun yung usapan natin tungkol sa bitay. Pero, ayan, pwede rin pa rin naman kayong mag-comment dyan kung pabor kang ibalik ang parusang bitay sa mga magnanakaw sa gobyerno. Patayin na lang kasi papakainin pa yan pag nasa. O tama, pag napatunayan mo ng magnanakaw, wag mo nang bigyan ng apila. Patay ka agad. Pagka-sentensya, dalhin mo dun sa kwarto. Wag kayo bumili-bumili ng mga bed na ganyan. Mahal yung mga yun. Pagka-sentensya, doon pa lang sa korte, turukan mo na yung leeg. Diba, Ma'am Liwayway Castillo na nasa Facebook? Share. Sa bagay, nag-share yan. Dapat ma-wash out na yan. Pabor na pabor, sabi ni Ma'am Ella May. Sama nyo na rin yung mga mangkukulab.